text message ng lalaki sa family. While extrajudicial, saka syempre dahil ano yon, parang personal na text. Admission talaga na may ginawa. Tapos yun nga, yung mga murder weapons nakuha sa scene. Siya yung nag-lock ng bahay, yung body nasa loob ng bahay. Tapos yung sinisigaw dun sa CCTV, pangalan niya. So I think selyado na walang doubt at all. Walang doubt at all na siya yun. Sa pagkakataon na ito, kapag po nangyayaring mga crime, other one, ano pang ginigibutang na instruction sa PNP, sir? Hangalip mga listo, o tayo mo ng bitirin, o kaya, na po nangyari Bako lang sa Philippine National Police, pero actually kadakol nakitang mga pigpunan na mga mas preventive. Ang saro dyan, binubuhay ta ulit ang bangkat. Ito bang bantay kataid na pinunan kang panahon ni Mayor John. Naganda na kaya ito. Binubuhay ta to ang mga barangay. Sinasabi ninda na very effective deterrent ito dati. Pandua, na-meeting pa lang kami ni Councilor Gail kang nakaaging semana with all the principals kang mga high schools mo na si Pigmita. Ang sunod nga ning imimit man mga PTA. Kasi hiling ko kaipuhan ta si cooperation kang community para maging deterrent iniyo. Pinag-ulayan min ni Councilor Aris Macaraig kasuudma itong pag-identify kan mga lugar ng mga madidiklum para magkaralaagan ng ilaw. In fact, itong kung saan nangyari si krimen, pinapacheck ko ngunyan kung turned over na sa city. Kung turned over na sa city, pwede kitang magpalaag na ng sa diri. Pero garo kaya ang information takasuod dai pa turned over. Pero kung iyon na kaipuhan tong palagan ng madiklum talaga si lugar. Pero bako lang ito. Kadakol pang ibang lugar sa Naga ang madidiklum. Kapapasalang kang sangguni ang panglungsod kang CCTV ordinance. Ngunyan pag nangyari ini yung mga krimen na arog kaniyo sakata na realize kung gaano kaimportante kang mga CCTV. Pero kaya iniyo tinutukan ta talaga kabali na itong panikwason na incident tinututukan ta talaga tabutan ng mangyari itong nangyari dati kay Bandoho na dismiss si kaso. So iniyo kasuon very conscious ang station police 2 nagabos na protocols na susunod. Natangari pag nag-file kita ning kaso, di na siya ma-dismiss ulit araw kang nangyari dati. Every time may nangyayari, nagtatao talaga siyang kahaditan na di safe. Again, ulitin ko lang si Subago, pag hiniling ta si Datos, kumpara sa iba, maray kita. In fact, ang katatapos lang kan sa tuyang POC meeting, ang pinakadakol nga ning incident sa Naga vehicular accidents, kaya yung nga ang pag-iis ko sa rantang Atubangon. Si ano talaga, si mga crimes na arog ka iniyo, dikit siya, kumpara sa iba. Pero again, dawa sa na yan, di kita kontento. Kaya sisiguraduhon ta na ngunyan na nangyari iniyo, di kita mapundong tutukan siya hanggang di madakop si suspect. Pero bako lang na di madakop ang suspect na mapanagot siya. So, araw nga kan sinabi ko, kasuod very careful sina ma'am, kasi hindi nag-handle, nagabos talagang protocols, masunod. Itong panikwason, pitututukan ta ito. In fact, igwa na mga bagong developments. Pero di ita pupunduhan hanggang di siya na-solve. Ta oras na di siya ma-solve, di ita mahahali sa isip sa puso ka mga tao na di isinda safe. So, kaipuhan talaga na matutukan siya. Pero again, di ita kaya pwedeng iasa sa PNP, sa PSO, ining mga arganing bagay. Argan sabi ni Councilor Omar, mas prevention si dapat ang gibuhon. Si pag-assess kung si mga ordinances ba na i-enforce ning tama, igwa pa bang mga ordinances na kulang, pero pinakahuriming assessment, kadakol kitang ordinances dahil lang na-enforce ning tultul.
Lalo na ining CCTV ordinance kay puwanta ning ma-enforce na tultul. In fact, nagkaigwa na kitang meeting with the City Treasurer's Office pag-abot sa mga business permits. Nasisiguraduhon na di matataon na ning bago o renewal kang permit kung di na-check si CCTV. Ang ordinance sa pati may requirement kung anong klaseng CCTV. Tahabo ta din itong basta lang magka-CCTV tapos aban-aban raot na. So bagong-bago ang ordinance. So ngunya na year ining maabot na taon na nag-aaraplayan, strictly i-enforce ta.